Ayan, so welcome sa ating webinar for tonight, which is about chart mastery. Oh, by the way guys, okay, meron po tayong kinoconduct na mga regular na group coaching sa team natin. Kaya napakaswerte ng mga under sa Team Jimro kasi talagang napakasipag ng mga coaches. So palakpakan naman natin yung mga coaches natin. Andyan si Coach She, si Coach Dan, si Coach David. At ayan nga, sa Thursday, meron ulit tayong panibagong coach na talagang nag-step up para tulungan ng bawat isa. Ayan. So, congratulations sa bawat isa. So, sa mga bago po, again, this session is something na medyo advanced. Okay. So, yung iba siguro, baka hindi nyo pa nadadaanan. Kung bago pa lang kayo nag-enroll, kung 1 week, 2 week, 3 weeks pa lang kayo sa community or even 1 month, baka medyo ma-overwhelm kayo. But, guys, okay? So, ang gagawin nyo ngayon, what I will suggest is mag-take down notes kayo, mag-observe, kasi sooner or later, dadaanan nyo rin tong mga to. Okay? So, again, welcome to Chart Mastery. Ayan. So, our topic is Trade Smart, a practical guide to market analysis. Alright? So, wait lang. So, clear yung ating presentation, clear ang ating audio. So, let's proceed. Again, welcome po sa ating group coaching. So, let's proceed. And as you all know, okay, lahat po ng pag-uusapan natin dito ay based sa Hero 30. Okay? So, alam naman natin, sa Hero 30, meron tayong 5 M's of trading. So, first one is mindset. Ayan. So, meron din po tayong kinoconduct na separate training about mindset. Okay. So, i-share po natin ang schedule kapag meron na ulit tayong next na schedule ng mindset. Of course, next is mechanics. What else? Market structure, method, and of course, the last which is the mastery. Okay, alam din natin na these topics are very broad. Okay, so ilan yung sessions natin sa Hero 30, di ba? 9 sessions. So hindi natin siya kayang ulitin or upuan in one upuan lang. So gagawin natin ngayon is more on review lang. Okay, so bibilisan natin para ma-tackle natin ang mga mahalagang bagay na medyo i-focus natin ngayong gabi sa ating session. Okay? So, just like what I've said, this is a broad session. So, mag-focus lang muna tayo sa market structure. And as we all know, when we talk about market structure, we are going to understand how the market moves. Okay? So, dyan natin pag-aralan yung trends. Okay? Yung mga ranges and key levels. Okay? So, dito sa portion na to, maraming nalilito. Kaya, focus tayo dito ngayon for tonight. Alright? Okay, so let's move on. And before that, let me introduce myself first. Okay, my name is Coach Ray Ramos, and you can just call me Coach Ray. I'm a graduate of BS in Electronics and Communications Engineering and OFW na for 15 years. So kanina kita ko puro din mga OFW yung kasama natin ngayon sa ating webinar. Mostly mga taga Middle East nga, di ba? Ayan, so hope everyone is okay. And sana magpatuloy na po ang ceasefire para back to normal na tayo, okay? Ayan. Okay, so I'm from Nasugbu, Batangas and currently located here in Dubai, UAE. So yan, let's pray na sana nga tuloy-tuloy na tong ceasefire para next time makapag-meet up na ulit tayo dito sa UAE. Okay, so I am proud to say that I am an ex-procurement and logistics manager and I am an ex-financial planning officer. Why I said I'm an ex? Kasi po nag-resign na po ako. Okay. So focus na po tayo sa community and focus na po tayo sa forex trading. Ayan. So full-time forex trader. All right. Okay, what else? I'm a proud member of Pinoy Traders Community. Ayan. So sana lahat ng nandito very proud member of Pinoy Traders Community rin. Okay? Kasi bakit? Kung hindi po dahil sa ating community, hindi tayo matututo ng trade ng tamang approach or tamang procedure. Paano ba mas maging profitable sa forex trading? Okay? So especially yung mga newbie, di ba? Wala tayong ka-idea paano ba magsisimula? Paano yung approach? Paano yung strategy? Pero dahil po sa ating community, ayan, nandiyan po yung Hero 30, nandiyan po yung mga trainings natin, mga coaches natin para i-guide tayo, okay? So,
yan, attend lang po ng mga trainings, okay? Lagi makinig sa mga coaches kasi yung mga nadaanan namin, ayaw nyo naming daanan, I mean, yung mga mali naming nagawa before, ayaw na namin ninyong pagdaanan, okay? So, yun lang po yun. Again, ayan. But first of all, what is market analysis? Okay, so as we all know, market analysis is the process of studying price behavior and market conditions to make informed trading decisions. So under market analysis po, meron tayong tatlong subtopic or tatlong analysis na kailangan natin gawin. Of course, andyan yung technical analysis, okay, fundamental analysis, and sentimental analysis. But for tonight, okay, during this webinar, focus lang muna tayo sa technical analysis kasi even tong fundamental, it's a broad topic. So we're going to tackle this one of our sessions. Okay, so when we talk about technical analysis, okay, ito yung approach or ito yung process kung saan i-analyze po natin yung price movement, yung price charts, okay? So kung ano man yung merong information tayo in the past. Okay? So ano yung mga yon? Of course, gagamit tayo ng mga candlestick, mga indicators, so on and so forth. Okay? So dyan lang po kayo. Hope nakahanda na po ang inyong pen and notebook. Okay? So next. Ayan. So reminder lang muna. Okay? Sabi nga dito, trade with a clear strategy and develop a solid plan instead of making impulsive trades. O yan, sa ating pong community, alam naman natin lahat, especially sa mga medyo matagal na, okay? So meron po tayong very effective na strategy, okay? So marami tayong, meron na tayong set na mga trading plans. So sa mga bago, please, wag muna kayong focus muna tayo sa ating strategy at sa ating trading plan para mas maging effective po yung ating trading journey, para mas maging malinaw sa bawat isa. Ano ba talaga yung kailangan nating unahin, na aralin, na gawin. Ayan. So, dapat po focus muna tayo kung ano po yung tinuturo sa community. Okay? Pwede po kayo mag-explore kapag po magaling na kayo. Okay? Pero as of now, sundin lang po natin yung mga strategy ng community. Alright? Para hindi po tayo maligaw at ma-overwhelm, malito. Ayan. So, kasi pag marami tayong strategy, mas lalo tayong magiging confused, magiging complicated. Okay? So please stick sa ating strategy, sa ating trading plans. Okay? As we all know, trading is 20% of skills and strategy. Okay, 20% lang pala yung mga ganun, no? And ano yung 80%? It's about mindset. Ayan, kaya napakahalaga rin ng mindset sa trading journey natin. Okay, sabi ko nga kanina, meron tayong separate na group coaching about mindset. Alright? So, yan. Let's move on. Okay. So, sa trading, para maging effective ang ginagawa natin, meron tayong kailangang sundin na trading routine. Okay. So, eto si Coach Dan, marami rin siya mga group sessions na talagang elaborate niya ito. Okay? I-discuss niya ito in detail. So, itong ginagawa ko is more on review lang muna. Okay? And yun nga, sa Sunday, meron tayong trade ready. So, mas elaborate natin to. Okay? So, ano ba yung kailangan natin gawin before, during, and after tayo mag-trade? Of course, andyan yung preparation. So, yung tinatawag nating pre-trading. So, unang-una, kailangan natin gawin is to clear our mind. Ayan. Malinaw po yun ha. Dapat clear yung mind natin. Alisin natin yung mga excess baggage. Okay? Kung medyo meron tayong pinagdadaanan, meron tayong nakaaway or napaglin tayo ng boss natin, wag muna tayong mag-open ng MT5, wag muna magte-trade kasi bakit? 100% affected po ang ating trading yan. Okay, next, always check your MT5. Bakit? Kasi po baka nag-trade tayo, sumabay tayo sa live trading ni Coach Nars ng DJ30, di ba? 0.10. Ang minimum sa DJ30, nakalimutan nating baguhin. Magte-trade tayo ng gold. Ayan. So, naka 0.10 tayo. Ang laki nun, guys. Okay? So, make sure that the lot size is always correct. And symbol, of course. So, baka mamaya, instead na gold yung tin-trade natin, naka-Bitcoin pala siya. Okay? So, grabe po ang swing nun. Kaya, make sure always check the symbol also. And of course, the trading account. Ayan. So, baka, sino yung
nakarelate sa ganito. Sige, trade ng trade, nag-profit, paldo, pag-check niya, naka-demo pala. sayang profit, di ba? So always check the lot size, the symbol, and the trading account. Okay? So next, always check the overall market direction. Okay? So before tayo mag-proceed sa scalping, naka 5 minute tayo, di ba? Sa scalping. Always check the higher time frame. Punta tayo sa 1 hour time frame, check natin ano ba yung bias. Is it uptrend, downtrend? So, yun po yung ano po yung bias, doon lang po muna tayo, especially sa mga newbie. Okay? Kapag magaling ka na, okay, kahit hindi siya hindi siya in bias, pwede kayong sumundot. Okay? Sabi nga, 'di ba? The trend is our friend. Kaya wag po tayo magte-trade against the trend. Ayan. So always check the overall bias. Okay? And of course, always check the support and resistance. Bakit? Napakahalaga nito. Kasi mamaya bigla na lang mag-reverse yung market. Ayan. So dapat alam din natin yung mga key levels. Ano ba yung support tsaka resistance? And ayan, dapat ihanda natin yung ating tools. Ayan, pinadali na nga yung ating pagte-trade kasi andyan yung SMI. And then sa ating team, meron tayong napakagandang RPM. Ayan. So bukas is what? Bukas is Monday. So Tuesday, meron po tayong tutorial about RPM. So attend po kayo. Meron po tayong gagawin si Coach David kung paano po gagamitin ng tama ang RPM. Okay? And of course, during the trading. Ayan. So ito na yung mag-execute tayo ng trades. Of course. So wait natin yung signals ng SMI or RPM or Surefire kung meron. Okay, kung magbato si Surefire. And then of course, check din natin yung ibang indicators. Hindi porke nagbigay si SMI or si RPM ng buy or sell signal, ano agad tayo? Pasok agad tayo? Hindi. Check din natin yung EMA, yung stochastic, ano ba yung technical analysis natin, tama ba? So saka lang tayo mag-proceed sa trading. Alright? And of course, meron tayong checklist na kailangang sundin. Ito, very, very effective to, especially sa mga bago. Stick muna tayo sa checklist, okay? Para yung mga entries natin, ano ba? More on profit tayo, okay? So, discuss ko yan sa next slide. And of course, meron tayong mga trading plans and trading rules. Okay, so ayan, so for sure na i-share na rin ito sa atin ng ating mga coaches. Kung wala pa, attend tayo sa Sunday or hingi tayo ng ano ba yung trading plans at trading rules ng community. Okay? So, guys, warning lang po, please, wala pong over trading and wala pong revenge trading. Okay? Pag sinabi sa rules natin, hanggang 20 lang tayo per session, then wag na po tayo mag-over trade. Okay? And number 1, wala pong revenge trading. Ayan, so nag-negative ka, na-loss ka, gusto mong bawiin. Ayan, mostly or most of the time, kapag po nag-revenge trading tayo, mas lalo tayong napapahamak. Okay? Alright. So ayan, nag-trade na tayo, tapos na, nag-close na tayo, nag-profit na tayo or what not. So ayan, so kailan natin i-check of course yung mga trades natin. Una-una, check muna natin ulit yung MT5. Okay, bakit? Kasi baka meron tayong mga pending orders. Tapos wala pala tayong SLNTP, lagot tayo dyan. Okay, sana kung profit, pero paano kung nag-reverse ang market tapos may pending order tayo? So let's always protect our capital. Okay, it's part of the risk management. Alright? And yun nga, number one kung sinasuggest is, kapag hindi na tayo nagtitrade, i-turn off natin yung buy and sell button. Okay? Napakahalaga po nito. Kasi bakit? Hindi nyo na-close yung, hindi nyo na-lock yung cellphone nyo, nalagay nyo sa bulsa nyo, ayan, nagkaroon kayo ng mga trades. Ayan. So, napakahalaga po na i-close po natin yung ating MT5. Any pending order, kung may mga naka-open yung buy and sell button natin, please try to turn it off. So, ituturo po natin sa Sunday. Okay? And of course, i-review natin yung ating mga trades. Ano ba yung mga, dapat meron tayong journal. So, yung mga ginagawa nating trades, whether nanalo tayo or meron na loss tayo, i-review lagi natin. Bakit tayo na loss? Bakit tayo na win? So, yon, napakahalaga po nun. Okay? So, eto naman yung checklist na gagawin natin bago tayo mag-trade. Ayan. So, before entering a trade, ask. Okay, double check natin. Ano ba talaga yung trend ng market? Is it a clear uptrend, clear downtrend, or is it what? Ranging. Yun naman tatlo na yun, di ba? Wala nang iba. And of course, nasa na ba yung price?
Nasa support na ba? Nasa resistance? Napakahalaga nito, guys. Mamaya i-discuss natin kung bakit. And of course, may mga confirmation na ba ako? Okay, ano ba yung next move ko? Buy ba or sell based sa confirmation? Ano yung confirmation natin? Ano yung sinasabi ng candlestick? Ano yung formation? Ano yung pattern na nakikita natin sa chart natin, okay? And of course, yung risk natin, is it controlled? So napakahalaga po na control natin yung risk natin. Dapat alam natin hanggang magkano lang yung willing natin na i-risk. Okay? Kung meron tayong $100 na capital, ano yung 1% nun? Yun lang po yung pwede nating i-risk per trade. Okay? Kung meron tayong 300, so $3 maximum, yan lang po yung pwede nating i-risk per trade. So kapag nag-negative 3 na, please i-cut loss na natin. Huwag nating hintayin na yung negative natin umabot ng negative 10, negative 20 kasi mas madaling habulin yung negative 3 kaysa sa negative 10 or negative 20. Okay? Ayan. Okay, kung ang sagot nyo dito ay yes lahat, then what you will do? Huwag na kayong magdalawang isip. Trade na. Go, go, go na. Ayan, okay? So, ngayon, sabi nga dito, it's better to miss a trade than to enter a bad trade. So kapag hindi kayo confident, please wag po magte-trade. Kasi baka mamaya makapag-enter kayo ng bad trade, sayang yung ating capital. Okay? So sa mga newbie, please practice muna natin ang demo. Demo muna, even sa live trading ni Coach Nars, kapag first time nating umattend, at least 5 days, 5 sessions tayo umattend, mag-demo muna, okay? Mag-observe. Ano ba yung ginagawa ni Coach Nars? Saan siya naglalagay ng support tsaka resistance? Kailan siya mag-buy? Kailan siya mag-sell? So yun, always use our demo at least for 5 sessions. Alright, so next. Okay, ayan. So, under types of chart, meron tayong 3 different of charts. Okay, the number 1 is line chart. Ito yung pinakasimpleng chart, okay? Pero hindi natin ito ginagamit. Okay, next is bar chart. O tinatawag din tong OHLC or open high low close. Ito pala yung OHLC na tinatawag, okay? And of course, andito yung candlestick. Actually, ang tawag dito ay Japanese candlestick kasi in-improve siya ng isang rice trader way back long time ago. Okay, so napakatagal na po ng trading. Okay? So, ayan. So, ito po yung 3 types of chart at ito po yung ginagamit natin kasi bakit? Ito po yung very useful. Okay? Pagtingin pa lang natin sa chart, alam natin ano yung sinasabi ng chart. Ano yung sentiment? Sino ba yung in control, buyer ba or seller? Okay? Ano yung next move? Ano yung sinasabi ng pattern? Okay? Kaya the best gamitin ang candlestick. Okay? Alright, next. Ayan, dito na po tayo sa technical analysis. Okay? Please make a note that under the technical analysis, meron po tayong foundation. Ano ba itong mga foundation na to? Okay, kapag po na naging malinaw na po sa atin ang foundation, mas maging madali na po sa atin ang technical analysis. Okay? So first foundation, price discounts everything. Ano ibig sabihin yan, coach? Ibig sabihin ba discounted? Ibig sabihin ba naka 50% discount? Hindi po. Hindi po yan po ang ibig sabihin ng price discounts everything. Kasi po di po ba sa trading, meron tayong tinatawag na discounted price at premium price. Pero hindi po yon. Okay, ang ibig lang po sabihin nito, hindi rin po yung buy one get one. Okay, so ibig sabihin, lahat ng information na dapat nating malaman is ando na po, naka-indicate na sa market. Alam na po natin kung ano yung pwedeng maging next move natin kasi everything is already in the market. Okay? Next, price moves in trends. Hindi po siya nagmo-move in trends. I mean, in random. Okay? Meron lang tayong tatlong trends. Ano yon? Uptrend, downtrend, or sideways. Or sometimes tinatawag din natin siyang ranging. So, itong tatlo lang ito. Again, uptrend, downtrend, and sideways or also known as ranging. Tatlo lang yung trends natin, okay? And of course, third foundation, history repeats itself. So, kaya nga may mga pattern tayo. Kasi paulit-ulit lang yung market eh. Kung ano yung nangyari last week, mangyari naman this week. Ano nangyari kahapon, andito na naman yung sinasabi ng chart natin. Yung mga pattern paulit-ulit lang na nandyan. Kaya mas madali natin siyang mababasa yung chart. Okay? So, ayan. Hopefully, learning naman, no? Okay, so next.
under technical analysis, meron tayong napakahalagang components na kailangang pag-aralan. Hindi lang basta pag-aralan, i-master. Okay guys, huwag magmadali. Okay? Kailangan i-absorb natin lahat ng ito. Okay? So sabi ko nga sa mga bago, balikan natin yung Hero 30. Bawal mag-skip sa mga lessons. Mamaya puro kayo skip. Mamaya natapos na yung isang session, wala kayong natutunan. Okay, tapos ngayon babalik kayo kay coach, magtatanong. Lahat po actually ng information, lahat ng lessons na kailangan nating malaman, nandun na po sa ating mga sessions. Okay, so again, balikan po ang Hero 30, umattend po ng mga onboarding na trainings. Ayan, again, first one is support and resistance. Ano ba tong support and resistance? Okay, dito po natin makita yung mga reaction, yung mga key levels. Okay, dito natin pwedeng malaman kung kailan ba magre-reverse or saan banda magre-reverse or saan banda magre-react yung prices. Okay? Next is market structure. Sabi ko nga, meron lang namang tatlong uri ng trend. Ito, uptrend, downtrend, and sideways. Right? So, dito natin malaman kung ano ba talaga yung pwede nating maging next move sa ating pagtitrade. Next is candlestick anatomy. Napakahalaga natin malaman ano ba yung sinasabi ng isang candlestick. Okay, pag nag-open siya, pag nag-close siya, at pag nag-high siya and pag nag-low, ano yung ibig sabihin nun? Okay, mamaya dadaanan natin siya. Okay, ito po yung actually yung pinaka-foundation ng price behavior ng isang candlestick. Okay, and of course, andyan na po yung patterns, candlestick patterns ay yung sinasabi ng candlestick. Pag po ba nagpakita siya ng doji, anong ibig sabihin? Pag nagpakita siya ng engulfing, ayan. So ano yung po pwede natin maging next move? Ayan po yung pag-aral natin. Okay? So ayan, patterns that show sentiment shifts. Ano ba yung sentiment quotes? Okay. So sentiments is the overall feelings ng mga traders or yung mga attitude. Okay? Sino ba yung may control? Buyers ba or seller? So yan, makita po natin yan sa candlestick patterns. Alright? Okay. So, ang maganda pa dito sa patterns kapag medyo marunong na tayo, malalaman natin kailan ba mag-entry, kailan mag-exit. Ayan, napakaganda po nitong basis para malaman natin yung timing sa market. Alright? Next. Okay, so ito na tayo sa support and resistance. Okay? So, under the support and resistance, okay, so makita natin eto, sa mga bago, ayan, dito ako medyo nalito nung una, way back, many years ago. Okay, so dati nilito, ano ba yung support at resistance? Saan ba yung support? Yung bang nasa taas o yung nasa baba? Okay, para hindi kayo malito guys, ganito ang ginawa ko. So, R, S, T, U, B. So, nauna si R, ibig sabihin, nasa taas si resistance. At isa pang analogy is, i-compare natin siya sa sa ceiling tsaka sa floorings, okay? So, ang gawin nating analogy is yung bahay. 'Di ba sa bahay natin may ceiling, so yun yung pinaka-resistance. And yung flooring naman, yun yung pinaka-support. 'Di ba? Pag nagbato tayo ng bola, magba-bounce back lang siya from ceiling to support and babalik-balik. Ganun lang. Okay. So, question is, paano ba mag-identify ng support line at saka resistance line? Ito. Para mag-identify ng obvious na resistance, i-check natin yung highs. Okay, tulad dito, meron ditong high. Ito, high, high, high. So next, look for areas with multiple reactions. Saan ba yung may mga reactions na marami? So ito, dito yung isa, dito yung isa. So nagtama siya, mag-draw tayo ng line. So yun na yung resistance line natin. So same thing with support. Okay, again, identify obvious lows. So meron ditong low, 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 low. Ngayon, alin yung mga areas na may multiple reactions? Ito, ito, ito. So mag-draw tayo ng line dito. Yun na yung ating support line. Okay? So other than line, meron din tayong tinatawag na resistance area at support area. Okay? So yun naman yung medyo next topic natin. Okay? So ngayon, basic lang muna tayo. Ayan. So meron din tayong nangyayari kapag during uptrend, kapag during breakout, ayan. So yung resistance natin nagiging support. Paano nangyayari yung coach? Kasi yan, nandito yung price, biglang nagkaroon ng breakout, ayan. So lumagpas na sa resistance, kumbaga yung natin usually narinig natin yung term na nabasag, okay? Binasag niya yung resistance. Kaya ngayon, yung resistance niya
nagpatuloy na yan. So ito naman siya, dito naman ngayon yung price natin. So makita natin, dito na siya nagba-bounce back. Okay? So yung dating resistance, ito, nasa ilalim na siya. So naging support na siya. Okay? That is in the case of uptrend. Ngayon kung mag-downtrend naman, tapos biglang nagkaroon ng breakout din, baliktad naman. Yung support naman ang magiging resistance. Alright? So again, discuss natin siya in detail sa next sessions natin. Okay? So possible po yon, yung resistance pwede maging support, tapos yung support pwede maging resistance naman. Alright? Next, ayan. So paano ba mag-identify ng trend? Of course, para malaman natin yung bias natin. Ano ba? Kapag uptrend, ano yung gagawin natin? Sige nga, patype nga sa comment section. Kapag nakita natin yung bias natin is uptrend, ano ang gagawin? Buy ba or sell? Let me see sa comment section. Especially yung mga newbie, yung mga less than 1 month. Okay, let me see sa comment section. So, if you are 1 week, 2 weeks, 3 weeks, let me see. Kapag uptrend, ano yung gagawin? Ayan, sabi ni Marie, sabi ni Ma'am Arlita, bye. How about others? Okay, let me see. Sabi ni Ma'am Chona, buy po. Yes, tama po. Kapag uptrend, syempre, buy ang gagawin natin. Okay, for now, stick muna tayo sa ganun, okay? Well, mag-stick tayo sa trend. Sabi nga, again, trend is our friend, okay? So, kung uptrend siya, buy lang tayo. Kapag medyo confident na kayo, kapag magaling na kayo, pag nakita nyo, medyo pababa, pwede rin kayo sumundot. But now, focus muna tayo, stick muna tayo dun sa ganun. Kapag uptrend, buy lang muna lahat. Okay, so ayan, paano ba natin malaman that the market is going uptrend? Of course, makita natin, may ganito. From here, nag-start siya sa low, nagkaroon ng high. Tapos ayan, nagkaroon ng higher low, nagkaroon ng higher high, higher low, higher high. Ibig sabihin pag ganun, uptrend po yung market natin. Okay? Paano naman kapag downtrend? Ayan. Sige nga, kung downtrend, ano gagawin natin? Buy pa rin ba or sell? Let me see. How about others? Sell. Sabi ni Ma'am Betty. Sell. Okay, sell. Very good. Ayan. So kapag downtrend ang market, wag muna tayong mag-buy. Kahit may opportunity tayong makita. Tulad nito, ayan, ito sa green na to, di ba, ang haba. Sa iba, pag mga expert na, pwede kang sumundot dyan ng buy. Pero ngayon, please guys, especially sa mga newbie, stick muna tayo. Kung downtrend, puro sell lang. So paano malaman if downtrend? Ayan. So nag-start siya sa high, and then low, and then nag-form siya ng ganito. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So it means the trend is going down and it's a downtrend. It's a clear downtrend. So, sell lang muna tayo. So, ano pa? Ano pa yung isang trend natin? Sige nga, kung nakikinig kayo kanina, ano pa yung isang trend? Ano pa yung isang uri ng trend? At ano yung gagawin natin sa trend na yon? Let me see. How about others? Sige, mamaya may exam tayo ha. So, sabi ni Ma'am Marie, sideways. Ano pa? Sideways. How about yung iba pang term? Meron pang isang term sa sideways. Ano yung isa pang term sa sideways? Letter R. Ranging. Very good, Ma'am Betty. Ayan. So, kapag sideways and ranging, wala munang trade. Okay? Huwag muna tayo magte-trade. Kasi, medyo risky kapag ranging yung market as magte-trade tayo. Okay? So, uptrend, magbabuy, downtrend, magsa-sell. Alright? Next. Ayan. So, meron pa tayong kailangang pag-aralan which is the under market structure. Okay. We call it, yes, sabi po ni Ma'am Chona, waiting. Tama. Yan po yung isang strategy. Kapag ranging, dapat wait muna tayo ng confirmation. Alright. So, under market structure, meron tayong tinatawag na BOS or CHOC. Ano ba yung BOS? BOS or break of structure. It happens when price continues the current trend by breaking a previous high or previous low. So, yung pala yung break of structure. Siguro medyo malabo pa, di ba? Pero mamaya subukan nating ipakita in terms of the visual. Alright. So, anong mangyayari kapag may break of structure? It's a confirmation that the market is still moving in the same direction. Okay. Yung pala yung maganda kapag may break of structure. So, anong gagawin natin? Since it's a continuation,
We just have to follow the trend. I mean, the trend still going to continue, so follow the trend again. All right? And next, ito naman si Chok. Chok is also change of character. This happens when price breaks against the current trend for the first time. Okay? So, yun yung keyword dito, first time. Okay? Ano ba tong sinasabi ni Coach na Chok? Okay. So mamaya, the market is showing signs of changing direction. Ayun. So mag-change na pala ang direction kapag may choke. Okay? Possible reversal. Ayun. Possible na siyang mag-change ng direction, reversal. So, dapat maging cautious tayo. Okay? Anong gagawin? Wait for confirmation. Ayan. So, wait muna and be very careful. Right. So, ito yung sinasabi natin. Okay, so kapag break of structure, as you can see in our slides, okay, so this is a downtrend. Okay, this is a downtrend. So as you can see, andito yung lower low. Okay, tapos ayan, nagkaroon ng lower high. Again, nagkaroon ng lower low. But this time, lumagpas na siya dito. Okay, lumagpas na siya sa line na to. Sa previous low. Sabi nga, di ba, previous low. So umabot siya dito. Ibig sabihin, nagkaroon na ng break of structure sa part na to. Ibig sabihin, magko-continue yung trade. Magko-continue ang trend. Ibig sabihin, patuloy pa rin siya magda-downtrend. As you can see, ayan, nagkaroon ng lower low, lower high, lower low. So, yon yung, pag ganun po yung nakita natin, still the same trend po yon. Okay? Kapag uptrend naman, of course, the opposite. Okay? And then, ano ba yung change of character? Ayan, so as you can see here, example, ito. So meron ditong higher low, higher high, higher low, higher high, and then, ayan, biglang nagkaroon ng lower low. Okay? So, since nabago yung character from higher low, nagkaroon ng lower low, so na-change na yung character. So, ibig sabihin, kapag ganito yung nakita natin, magkakaroon na po ng shift of trend. So, ibig sabihin, kung nagbabay tayo dito kanina, wait tayo ng confirmation, ibig sabihin nun, next na trend is magda-downtrend na siya. So, mag-sell na tayo nito. So, ang gagawin natin dito is wait for some confirmation. Okay? Huwag muna magte-trade. Alright, next. Well, bago tayo mag-proceed dito sa ating candlestick anatomy, okay, let me see naman kung clear yung ating pong dinidiscuss dito, especially yung sa change of character, break of structure, kasi it sounds something new, di ba? Especially sa mga newbie. Kumbaga, napakahirap na nga ng trend, di ba? Tapos dinagdagan pa natin ng break of structure tsaka change of character. Okay, so far ba medyo yung mga matagal na, more than 1 month, medyo na-absorb ba natin yung ating dinidiscuss dito? Okay, patingin nga sa comment section kung medyo clear naman. Hindi ko ina-assume na maintindihan nyo lahat kasi nga medyo technical to, medyo advanced, especially sa mga bago pa lang sa ating community. Okay, so far ba learning ba? Or medyo lalong naguluhan? Okay, normal lang yan kung medyo naguguluhan kayo kasi nga this is a very broad topic, okay? Hindi natin it will take time para natin talaga ma-absorb yung lahat ng mga lessons, yung mga learning. Okay? Kaya kung ngayon pa lang, medyo sumasakit ng ulo natin sa pag-aaral, still, tuloy lang natin. Okay? Walang mag-give up kasi sooner or later matindihan nyo rin yan. Okay? So, we've been there. We know kung ano yung pinagdaanan nyo ngayon kasi ganyan din kami dati. Okay? So, sabi nga dito, paulit-ulit coach, siyempre, sabi nga 'di ba, mastery is the key. Kaya ulit-ulitin lang natin, okay? So, kung may mga questions kayo, sige, balikan natin mamaya para hindi tayo mawala sa ating topic or baka kasi yung tanong nyo is na rin part of our presentation. Okay? Balikan natin mamaya. Okay, again. So, yes, kahit po alam na natin, mas maganda na patuloy natin siyang nire-review. Tama po kayo.
dito sa sinabi nyo. Learning po, maganda nare-review, natutunan coach. Kasi mas maganda to na na-review natin. Kasi it's a confirmation na tama yung pagkakaintindi natin before. Or kung mali man yung pagkakaintindi natin before, then this is the confirmation na ito pala yung tama. Okay? So again guys, kung medyo may doubt kayo, naaral nyo na yung Hero 30, binalikan nyo na isang beses, dalawang beses, tatlong beses, hindi nyo pa rin gets, then wag po kayo mahiya magtanong sa mga coaches. Okay? So let's move on. Under the candlestick anatomy, sabi ko nga kanina, this is what we call a Japanese candlestick. Okay? Kasi nga it was improved by a Japanese rice trader way back long time ago. Alright. So ito, example natin dito, yung bullish candle. Okay, paano ba nagkakaroon ng ganitong candle formation? So, example, nasa 5 minutes time frame tayo. Okay, 5 minutes. So, ayan. So, nag-start yung 5 minutes. Ayan, so mag-open ang candle dito, mag-open. Okay, so maghihilan yan. Yung buyer, yung seller, maghihilan yan. Ayun, magaganon-ganon, di ba? Mag-move yung ating candlestick. Tapos, pagbuha dito, tapos biglang bumalik, ayun, so kaya nagkaroon ng week. Okay? So ngayon, pagdating dito, maghilahin pa rin yung trader, yung buyer tsaka seller. Okay? So na-pull ng buyer hanggang dito. Okay? Kaso, etong mga seller, medyo malakas pa rin. So hinila nito hanggang dito. Kaya ngayon, pagdating ng 5 minutes, nang matapos na yung 5 minutes, dito siya natapos. Kaya nagkaroon ng ganitong week. Okay? So yun, ganon na perform ang candlestick. So that's 5-minute time frame. Ganon din sa kung 30 minutes time frame, 15 minutes time frame, 1 hour time frame. So ganon din yun. Pag nag-open, naghilaan sila, mag-perform yung week hanggang sa mag-close. So ganon din sa bearish. Okay? Dito naman siya mag-open sa taas na to. Okay? So reverse naman, kabaliktaran na nangyari dito sa bullish kanina. Okay? So observe nyo. Okay? Kapag naka 5 minutes kayo, nag-open dito, tapos nag-close, ganito yung mangyaring candlestick. Alright? Okay, move. Let's move. Okay. Eto guys, please make a note that all patterns are not random shapes. Okay? Hindi lang siya basta lumalabas sa chart natin. They are a reflection of market sentiment. Yung nga, sabi ko kanina, di ba? Sentiment is the overall feelings or emotions or yung attitude ng mga traders. Okay, andyan siya kasi andyan yung reflection ng mga traders. Okay, though chart patterns help you identify high probability setups. Eto guys, no pattern is 100% accurate. Okay? So baka minsan nakita nyo, oy bakit sabi naman ni coach, 'di ba? Pag nagkaroon ng doji ganito, pag nagkaroon ng bullish engulfing, ganito dapat yung mangyari. Pero bakit ganun? So ito po, hindi po siya 100% accurate. It's only our guide. Sabi nga dito, patterns don't guarantee profits. Okay? But they give you an edge. So pag alam mo na magbasa ng patterns, mas malaki na yung edge mo na magkaroon po ng profits sa iyong tradings. Okay? So, under patterns, there are 3 categories. Again, balik tayo dito sa trend. Reversal patterns, ibig sabihin nito, the trend is changing. Okay? Magbabago na yung trend ng market. Kapag continuation yung mga patterns, ano mangyayari? The trend will continue. Kung uptrend, patuloy siya mag-uptrend. And meron pang isa, indecision patterns. So, ito naman yung kumbaga hindi sure ng market ano ba yung mangyayari, kung seller ba yung in control or kung buyer ba yung in control. So kaya indecisive yung market natin, at ang gagawin natin dyan is pause muna tayo or wait tayo ng confirmation. Okay? Alright. Okay, so ito na tayo sa patterns. Ayan. So ito po ang doji na candlestick. So anong sinasabi kapag may doji? Indecisive. So walang panalo dito, either buyer or seller. Hindi natin masabi kung sinong panalo, okay? Kapag naman may hammer, anong sinasabi ng market? It's a bullish reversal. It will indicate that the market is going to be bullish, okay? And eto, kapag naman shooting star, anong mangyayari? It signals that the market is going to be bearish. Ayan. So
Coach, may nakita akong ganito, pero sabi dito is hammer din siya. Ayan, actually tama kayo guys. Yung ganitong formation, it's ano din, tinatawag din natin siyang uh, hammer. So mamaya pakita ko sa inyo paano mo i-distinguish kung shooting star ba siya or still hammer. Okay? And of course, meron tayong marubusu. Marubusu, it means it's a very strong momentum. Okay? Ito yung itsura ng candlestick. Okay? It's either meron siyang maliit na weak or wala talaga siyang weak. Ibig sabihin kapag ganito, very strong yung momentum. Okay? So kapag green, okay. So ayan, sabay tayo mag-trade ng buy. Okay? Kapag red, okay. So bearish, mag-sell tayo. But of course, hindi lang tayo basta-basta mag-base dun sa candlestick. Marami pa tayong kailangang i-consider. Okay? Hindi lang po yan. Okay? Next. Oh, by the way, yeah. Sabi dito, these are one candlestick that signals which are showing the immediate market sentiment. Yun yung, again, sentiments na pinapakita ng ganitong single candle patterns. Okay? So, sino may control? Sino yung ano? Sino yung Yes. Okay, tama. Sino yung may control? Okay, so eto yung sinasabi ko pa sa yung doji. So meron pang iba pang uri ng doji. Yung kanina, nandito sa gitna, di ba? So anong difference ng doji sa spinning top? Okay, so yung doji, as in wala talaga siyang body. Okay, etong ganitong itsura ng doji, we call it gravestone doji. Ayan. So ito namang isa, kapag nasa taas yung line, it's a dragonfly doji. Again, anong sinasabi kapag ganito? Anong sentiments? Anong sentiments ng market kapag doji? Indecisive, okay? So same thing with spinning top. So ang kaiba naman ito sa doji, meron siyang body na napakaliit. So mahaba yung wick, tapos may kapirasong body. So kapag bullish or kapag green ganito ang itsura, of course kapag naman bearish, meron din tayong spinning top na during bearish. Okay, so again, kapag ganito po, either doji or spinning top, indecisive po ang market. So, kailan natin maghintay ng confirmation. Ano ba yung next move natin? Okay, so ito po yung sinasabi ko sa inyo. Okay, so as you can see, itong nakabilog na to, it's a hammer. Pero ang tawag dito ngayon is an inverted hammer. Kasi yung kanina, nasa taas yung body. Ayan. Yung kanina, nasa taas yung body. Okay? Sa case naman na to, nasa baba yung body ng hammer natin. That's why it's called inverted hammer. Okay. So, ano ang sinisignal ng inverted hammer? Ayan. Possible mag-change ng trend. So, magbubullish siya. So, ano naman yung shooting star? So, as you can see, andito ang shooting star sa taas. Okay? So, yung hammer nasa baba. So, kapag ang nasa baba ay ganitong itsura, we call it inverted hammer, not shooting star. Kapag nandito naman sa taas, yun yung shooting star. It means, bababa po yung trend. Possible siyang mag-bearish. Okay. Next. So, learning naman. So, siguro, medyo clear naman sa inyo yung dalawa, no? Anong ibig sabihin ng inverted hammer tsaka shooting star? So, ngayon, siguro, mas naging clear yung pattern. Ayan, meron na tayong doji, spinning top, hammer, and shooting star. So, pwede natin itong magamit sa next na analysis natin. Okay? Next. Ito, meron pang 2 candle patterns. Okay. So, yan. Meron tayo ditong bearish. So, nag-open dito, tumaas, bumaba, bumalik. So, dito siya nag-close. So, next, may lumabas ulit na candle. Ayan, nag-form siya ng ganitong candle, naging bullish. Okay. So, ibig sabihin nito, pag ganitong bullish reversal, it will be, kapag ganitong candle yung pinorm niya, it's called bullish engulfing. It's a bullish engulfing and it means it's going to be a bullish reversal. Okay? So, ito naman yung kabaligtar ng bullish engulfing which is bearish engulfing. So, meron tayo ditong bullish candle, tapos may nag-close siya, then may nag-form siya ng bearish candle dito which is in-engulf niya yung previous candle. That's why it's called bearish engulfing. So, it means
it's a reversal. The market is going to be bearish. All right? And ito naman yung tweezer top. Okay, so nakita natin, pag sa taas siya na ganito, it's a bearish reversal. And kung sa baba naman, of course, it's a bullish reversal. That's what we call tweezer top and tweezer bottom. Okay? So anyway, i-share ko to sa ating group chat. So pwede nyo reviewin. So for now, pwede nyo siyang screenshot. So pero meron kayong ready na guide sa next nyong trade. Okay, next. Meron din tayong 3 candle patterns. Ayan. So, medyo mas parami ng parami ngayon. Okay, medyo nagiging clear na. So, siguro sa iba medyo complicated pero pagdami ng candle mas clear sa ating pong ating analysis. Ayan. I missed something. Okay, sabi dito sa two candles show a shift in control between buyers and sellers, which is tama naman, 'di ba? From seller to buyer, from buyer to seller. Ayun, so nag-shift. Okay? Dito naman sa three candle patterns, these patterns show a sequence of behavior. O ano yung sinasabi dito ng sequence of behavior? Okay, mamaya. So, ito ang tawag dito ay morning star. Okay, as you can see, nagkaroon ng bearish candle. Nagkaroon ng doji, right? So nagkaroon ng doji, medyo kumapalangan ko, diba? It's a doji, or sige, pwede natin sabihin na more on doji to kasi manipis lang siya eh. So nagkaroon ng doji, so indecisive yung market. Anong sunod kapag indecisive? Mag-wait tayo ng confirmation, di ba? So may lumabas na bullish candle. Ayan. So kaya sabi dito, this pattern show a sequence of behavior. So from this behavior to indecisive, now to this behavior. It shows a bullish reversal. Okay? So ito naman yung kabaligtaran ng morning star, evening star. So meron ditong bullish candle, then indecisive candle, which is doji again, then a bearish candle. So it shows or it signals bearish reversal naman this time. Okay. So meron pang isa. Actually guys, ayan, for your information, sabi nga nila, ayun ko, nabasa ko to somewhere. Sabi nila, meron daw 1,000 types of patterns. Okay. Pero yung pong 1,000 na yun, medyo exaggerated na yun. Hindi po ganun karami. Ang nangyari kasi, bakit 1,000? Kasi iba-iba yung tawag, iba yung term. Pero pag tingnan natin yung pattern, is the same lang ng ganitong pattern. Okay? Kaya siya naging 1,000 daw. Pero again, guys, focus lang muna tayo dun sa mga very, very well-known na candlestick patterns. Okay? So next, we have 3 white soldiers. Okay? Anong sinisignal nito? It means it's a bullish continuation. Okay, pag nakita tayo ng ganitong pattern, it means patuloy pa rin siya maging bullish. Okay? Pero, paano siya naging 3 white soldiers? Ayan. Paano na siya naging white? Red, green naman to. Okay, same thing with this. Bakit siya tinawag na 3 black crows? Red naman to. Any idea, guys? Bakit siya naging white tsaka black? Ayan, so walang sumasagot. Siguro, medyo hindi pa kayo nakapag-research. Okay, so ni-research ko to nung bago pa lang ako. Sabi ko, bakit siya naging white tsaka black? Green naman tsaka red, di ba? So, nung unang panahon pala, kapag bullish, ang ginagamit nilang color is white. Okay, doon pala siya nag-start. Tapos kapag bearish naman, it's black. Kaya tinawag siyang 3 white soldiers. Paano naman siya naging soldiers? Okay, so tingnan natin yung image, para siyang mga sundalo, di ba? Na lumalaban sa giyera. Parang ganoon. So, nagpo-form siya ng 3 soldiers na kumbaga on the go, kaya naging bullish, 3 white soldiers. So 3 black cross, ganoon naman, para naman siyang cross na mangdadagit. Okay, kaya siya naging 3 black cross. Okay, so hopefully clear naman. Okay, what time na? Almost 1 hour na tayo, so tamang-tama, patapos tayo guys. Okay, so meron pa tayong chart patterns. Okay, sa mga newbie, okay, wag muna kayong ma-overwhelm. Okay, baka sabihin nyo, ang dami na pa pala natin kailangang i-memorize. So, pattern pa lang. So, eto, tawag dito, falling wedge. Ayan, makita nyo, di ba? Nagkaroon siya ng breakout dito. So, ano na po yan? It's almost, very effective to. Pag may nakita tayong ganito mga patterns,
So more or less ganito po yung po pwedeng mangyari. Again, wala pong 100% dito. Okay? So again, it's a clear guide sa atin kung ano yung po pwede natin maging next move. Okay? So ayan, paki-screenshot na lang kung para meron kayong guide. By the way, this is a chart pattern, okay? And all harmonic patterns are chart patterns. So magkaiba pa yung chart pattern tsaka harmonic patterns. Pero lahat ng harmonic patterns are chart patterns. But not all chart patterns are harmonic. Okay? Etong harmonic patterns tsaka chart patterns sobrang sobrang broad nito, sobrang technical nito kaya hindi natin siya pwedeng discuss for now. Siguro try natin for the next sessions para medyo maging clear sa bawat isa, okay? Ayan. So, eto, paano natin mas maging madali sa atin yung mga pag-check ng mga patterns. Okay, meron ako suggestion guys, okay? Actually sa atin pong VT markets, okay, pwede po tayong mag-create ng trading view account. Okay? So bakit po mas maganda to kasi hindi lang po sa cellphone kasi cellphone 'di ba medyo limited yung mga indicators, limited yung view natin, napakaliit. Kung meron po tayong laptop or tablet, I suggest try niyo pong explore yung ating pong trading view. I-connect lang po natin yung ating VT markets. Paano po 'yon? Okay. So ito po yung link. Okay? Pwede ko ba siyang pag click ko siya, ayan. So, ito po yung lalabas. Okay? Ito po yung link natin. Nasaan yung ating, nakita nyo ba sa ano ko? Ayun. So, tama. So, ito ang ating trading view. Paano i-connect ang trading view sa ating VT market? Okay? Well, nasa ang ating presentation? Ayun, tama. So, ito ang ating trading view. Ito lang ating link. So, pwede nyo siyang i-search. Punta lang sa VT markets, tapos hanapin yung trading view. Sige, balik nga tayo. So, ito ang VT market home. Ayan. So, scroll nyo lang siya pababa. Okay? Sa pinakababa. Ang dami. Ayun. Andito siya sa baba. Trading view. Gusto nyo search nyo lang. Trading view. Para hindi na kayo mag-scroll. Trading view. Ang dami. So, baba na lang siguro tayo. Pinakababa. Control end. Ayun. Trading view. Nasa baba. Click nyo lang to. Trading view. Tapos, ganito yung lalabas. Siguro, screenshot nyo na lang, no? Para ano. Ayan. So, next page. Ito na yung lalabas. So, click nyo yung trade with trading view. Sa mga newbie, ayan, wag nyo muna tong explore. Baka mas focus muna kayo sa Hero 30. Okay? Sa mga nakatapos ng Hero 30, pwede nyo na explore ang ating trading view. Okay, connect nyo yung BT market sa trading view. Okay, so next is click nyo to, trade with trading view. So anong lalabas? Ayan, so may labas pong ganito. Wag nyo po siyang i-click here. Okay, wag nyo siyang i-click dito. Click nyo yung X. Ayan, click X, tapos dito po kayo mag-login. Ilagay nyo po dito yung inyong pong live account, okay? Wag po yung demo account, hindi po siya papasok. Dapat live account. So, pasok nyo po yung live account dito. Kung gusto nyo, kung meron kayong ginagamit na live account sa pag-trade, para mas ma-explore nyo itong trading view, is gawa po kayo ng another live account na walang fund. Okay? Kasi baka medyo malito kayo dito sa trading view, magkamali kayo, pati yung capital nyo is magamit nyo. Wag muna kayo wag nyo ilalagay yung inyong pong live account na may capital. So mag-create po kayo ng bagong live account and then yun po yung inyong ilagin dito. So lagyan nyo yung account number and yung password po ng live account, hindi po ng BT Market. Again, lagyan nyo dito sa account number is of course yung account number ng inyong pong VT Market and dito sa password yung password ng ng live account nyo. Okay? So, yon, pasok kayo dito and then makapasok na kayo, makita nyo na yung
loob ng VT Market. Meron ba akong open? May open. Ayan, may open ako kanina. So, ganito yung makita nyo. Okay, so explore nyo lang. Ngayon kasi, sarado yung Bitcoin lang yung open. So, yan, madali lang siya. Very friendly naman siya, user-friendly. So, dito kayo maglagay ng symbol. So, ito yung mga time frame. Okay, ito yung mga useful na mga tools natin. So, siguro, one of our sessions, i-discuss din natin. Actually, si Coach Dan, nagkaroon rin siya ng discussion about TradingView basic. So, nakita nyo naman kung paano nyo ginamit yung TradingView. So, it's a big help. Kasi makita nyo talaga yung bigger picture ng market natin. Okay? So, yun lang muna ngayon. Dito, siguro magkaroon tayo ng separate session para sa TradingView na tutorial natin. Okay? So, again, papunta kayo dito sa link na to. Click yung Trade with TradingView. Tapos, X nyo. Pag may lumabas na gatong prompt, X nyo. I-enter nyo yung inyong account number and password. Okay? So, well, I guess we're done. Where's my presentation? Presentation ko pala to. Ayun. Ayan. So, before we end, please guys, okay? So, I want you to focus on this, okay? Trading is a journey of mastering. Again, mastering guys. Kailangan natin ulit-ulitin. Mastering not just the market but yourself, okay? So, kung may question tayo, tingin nga, let me check sa ating comment section. Sumakit daw ang ulo ni Ma'am Evelyn. Inom na lang po muna ng Panadol. Okay. Ganun po talaga sa simula. Talagang kailangan nating overcome. Do mahirap, kailangan natin siyang paulit-ulit, 'di ba? Ano yung kapalit nito? Once matutunan natin, 'di ba, lifetime na tayong pwedeng kumita sa forex trading. Kagandahan nito pag natuto tayo, turo na natin sa mga anak natin, sa asawa natin, 'di ba? Sa family natin, 'di ba? Ayun. Learning po, maganda na review. Okay. Mastery is the key. Tama po kayo. Clear and learning. Salamat, Coach. Thank you, Coach. So far, wala namang tanong, no? Okay, so sabi dito ni Eric, same as breakout po ba ang BOS? Sige, balikan natin sa ating presentation. Ay, may nagtanong pala sa isa kong presentation. Sabi niya, wait, balikan natin yung tanong ni Coach, ni Sir Eric. Sabi niya, same as breakout po ba yung break of structure? Okay, so ito po yung break of structure. Ayun, so meron na. Sorry naman guys. So paki-screenshot po ng ating trading routine. More or less, meron kayong yung ibang coaches, meron iba pero yan. Ito po yung ideal. Then pwede nyo siyang dagdagan, pwede nyo siyang bawasan, depende po. And then next is our checklist. Simple checklist. Ayan. Sige po, screenshot nyo rin. Tapos yung question po ni, ayan, si Sir Eric. Balikan natin yung tanong ni Sir Eric. Ayan, so sabi ni Sir Eric, same as breakout po ba yung BOS? Okay, so as you can see dito sa atin pong picture, sa image natin, may lower low, lower high, then nagkaroon ng lower low again, wherein dito po yung last na lower low. Okay, so yun nga po. So dati, ito po yung support, di ba? So ngayon, nagkaroon po ng breakout. Yes, pwede po natin consider na break of structure is a breakout. And ito naman tong change of character, ito naman yung mag-shift na yung ating trend. So wala na po bang question? Anyway, it's already 7:40. Ayan, medyo nag-extend tayo ng konti pero hopefully marami kayong natutunan. So good evening coach, ano po magandang time frame pag-draw ng support and resistance. Okay. So unang-una, kailangan nating tingnan yung trend natin. Ano ba yung bias sa higher time frame which is 1 hour time frame. Okay? So 1 hour time frame, doon po natin makita yung mga key levels. Ayan. So sa key levels, doon po tayo maglagay ng main support and resistance. Tapos balik po tayo ng lower time frame. Ayun. So meron po bang next pang ibang tanong? Ayun. So far naman parang clear naman, 'di ba? Ayun. So salamat sa inyong time, guys. Again,
Salamat sa pag-attend nyo and attend lang tayo ng mga group coaches natin ng trainings within Pinoy Traders Community, within Team Jimro. And then yun nga po, tomorrow, meron po tayong, hindi, sa Tuesday po, meron po tayong RPM. And next week, again guys, meron po tayong Trade Ready. Ayan, so kami po nila Coach She and Coach Daniel magpa-facilitate niyan. Maganda po yung sobrang ganda po nito especially sa mga newbie. Okay? So yun lang guys. Salamat and ingat po lahat. God bless us all. Ayan. God bless po. Good night po. Ingat.